Back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, meron naman ako dito ngayong saging. So yan, ito yung binalatan na saging na niluto namin kanina. So yan na, sobrang luto na mga kaprobinsya yan, no? Ginawa naming barbecue. So yung kanyang balat is ipakain natin sa ating alagang native pigs. So yan talaga mga kaprobinsya, kung meron talaga kayong mga native pigs, ayan, hindi talaga masela sa pakain yung mga native pigs. So yan, katulad nito, yan, patapon na. So, pwede natin ito ipakain sa ating mga alagang native pigs. So, yan ngayon, no? Sobrang putik. Yan, ng paligiran. So, yan, no? Ayan. So, yan mga kabunsya, ngayon is hapon na. So, madilim na rin. Mga 5:30 na. So, bigyan din natin yung sa kabila dito. Kunti lang kasi yung yung saging na ito, so kaya yan nila natin pagkakasya-kasyahin na natin sa kanila na makakain lahat. Ayan, ayan. Diba? Sarapan talaga sila na kumakain talaga sila ng balat ng saging. So yan. Ayan. Dito ubos na nilang kainin. So yan mga kaprobinsya, ang balat ng saging na ito mga kaprobinsya is maganda ito sa ating mga alagang manok, pato, itik, gansa, at especially sa ating mga alagang native pigs. So yung na ito, yung balat ng saging na ito mga kaprobinsya is meron itong potassium, ayan, fiber na makukuha yung ating mga alagang native pigs. Kahit balat lang ito mga kaprobinsya ng saging is mayaman talaga ito sa mga vitamina kapag ipakain natin ito sa ating mga alagang hayop. So ayan, hindi lang ito matipid at makatipid tayo sa pakain is yung ating mga hayop is meron ditong sustansya silang makukuha dito sa ganitong pakain. So ayan, kapag sayang lang din na kapag itapon natin mabubulok ay mapunta din sa lupa, so maging pataba din. Pero mas maganda talaga mga kaprobinsya na ipakain natin sa ating mga alagang native pigs is kapag mabulok na is magpunta na yung septic tank after 5 months is hukayin natin ulit kapag napuno na yung septic tank ng ating mga alagang baboy is pwede na din na pantapon din sa mga puno. Ayan, no? Katulad niyan mga kaprobinsya, ayan dyan, no? So yung doon yung septic tank namin, so yan yung mga nahukay na na mga kanilang dumi is yan tinatapon namin sa puno ng mga saging. So yan yung mga saging is maganda rin yung kanilang tubo. Yan, so maganda kasi yung mga yung pinapakain sa native pigs is mga sila, mga natural na napakain. So yung sustansya is nandyan din at yung walang halong chemical. So yung ating mga mga gulay din, yung mga ng native pigs ito, yung mga dumi is masustansya din na kapag ilagay sa mga puno ng mga halaman. Ayan. So sobrang putik. So ngayon bibigyan natin doon yung inahin. Ayan, nabuntis na yan. Grabe, kasi kagabi sobrang putik. Tapos yung dalawang baboy nandyan, no, nakasama ng kulay itim na yan mga kaprobinsya is nakawala. So yan, lahat nito nilutik nila yan, no. Parang inararo nila yan yung nangyari. So yan, maaga pa kami. So yan, doon ko na lang sila nilagay sa kabila. Yung dalawa na yun at yung isa dyan. So ito yung malaki na ito is dyan. Nag-iisa na lang siya. Kasi sinira nila doon yung kilid dyan, no. So nakaano sila dyan, nakalabas. So yan, no, sobrang putik ngayon dito ang inahin ng kanyang nilalagyan. Wait lang, dito tayo sa gilid. Yan, nalagay natin doon yung saging. Bigyan natin siya ng saging kahit papaano. Meron din mga vitamins na makukuha yung kanyang sobrang putik yung kanyang anak natin. Mga kabunsya, yung nilalagay ko dito is ipa ng mais. Ipa ng palay pala. Sorry, wala na palang ipa ng mais. At nilalagyan ko rin ng kunting kunting commercial feeds. Kasi kapag puro-puro na ipa lang ng mais, ipa lang ng palay yung pakain natin is hindi talaga sila kumakain. Siguro wala ng walang lasa. Tapos yung
ipa ng ano ng mais talaga mga kaprobinsya dito sa amin is nagkaubusan na talaga. So ngayon yung isang sako dito is 1.3 na. So yung bintahan is 30 pesos na sa bayan, yung isang kilo ng ipa ng mais. Parang commercial feeds lang mga kaprobinsya. Tapos yung ano naman dito, yung kapag nandito na sa amin sa bundok, 35 pesos yung isang kilo, minsan 40 pesos yung kilo ng ipa ng mais. So ganyan talaga mga kaprobinsya, sobrang mahal at sobrang mura na talaga ngayon ng baboy. Dito kasi sa amin is 130 yung live weight ng baboy kapag ibenta mo sa bayan. Tapos kapag kukunin naman nila ng karni na is 200. Tapos kapag ibenta na doon sa bayan is 260 per kilo na yung karni dito. So, sobrang mura mga kaprobinsya. So kawawa talaga yung mga farmers na nag-aalaga ng baboy. Kasi sa ganitong nangyari dito na sobrang mura na talaga ng ng baboy kapag ibenta. So malulugi talaga yung mga farmers. So dito sa amin, yan lang ginagawa namin. So yung yung ipa ng mais. So dati mga kapis nag-vlog ako na hindi na kami gumagamit ng commercial feeds. Pero kasi ngayon mga kaprobinsya sobrang na talaga, sobrang wala talaga mapagkukunan. So kasi yung space na tinataniman namin dito ng kangkong is hindi na masyadong tumutubo yung kangkong. Dahil yan sa araw-araw na kinukuha. Tapos yung mga Madre de Agua is konti lang yung tanim dito kasi hindi naman yung lupain na ito hindi naman kay tito, so nagre-rent lang kami dito mga kaprobinsya. So yan lang. So ngayon wala nang stock ng mais, so napilitan na talaga kami na nagpakain lang ng puro tawag dito, puro ipa ng palay. Kaso mga kaprobinsya, yung balat ng yung balahibo ng baboy yan para siyang tumitigas yan at hindi lumalaki. So buntis ito mga kaprobinsya. So kapag napabayaan talaga is talaga yung baboy, parang hindi talaga masigla. So talaga siya, parang manipis yung kanyang katawan. So yan, hinahaluan ko na lang ng commercial feeds na konti lang. So merong kami itong na 4 na kilo ng ipa ng palay at commercial feeds na 1 kilo. Yan yung hinahalo namin at nilalagay ko sa tubig para siya, marami siyang mahalo na siya sa mahalo na ng tuluyan yung commercial feed kapag nakalagay na sa tubig. Kasi kapag nilagay ko siya ng dry feeding lang mga kaprobinsya is hinuhukay talaga ng baboy at yung commercial feeds lang yung kanyang kinakain. So yung ipa ng mais is hindi na makakain. Unlike na hinahalo siya sa tubig, so na yung ipa ng mais at commercial feeds is talaga sila, nag-combine na sila. So yung baboy yan kinakain talaga niya ng buo lahat yan. So kapag wala talagang inhiwalay talaga o dry feeding mga kaprobinsya, yung commercial feeds lang yung kinakain. So yan yung ginagawa ko mga kaprobinsya para kahit papaano yung pagpakain natin ng baboy natin is talaga is pantay na makahalo na sa tubig yung commercial feeds at yung ipa ng mais. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, binigyan ko siya ng balat ng saging ngayon, yung iba hindi niya kinain. Yan, meron pa siyang natira. So ayan, pag matapos na mga kaprobinsya na nagutom siya ulit is babalikan niya rin yan at kakainin yung balat na yan na natira. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming.